Alright, magandang umaga na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakamping. So may gusto lang ho ako na i-share ho sa inyo. Grabe ho ito, matindi ho ito, at sumambulat ho ito sa social media. At dahil nga ho sa balitang ito, talagang pinutakti ho ang mga Duterte na si Vice President Sara Duterte, si Congressman Pulong Duterte, at ito si Harry Roque. So, kahit po kayo mga DDS, ewan ko na lang kung hindi pa kayo gumising sa katotohanan kung mapanood nyo po itong balitang ito. O eto ho mga ka-action, mga kakamping, panoorin po muna natin kasi kailangan ho talaga natin subaybayan ang isyong ito. Kailangan ho talaga natin malaman kung ano nga ba talaga ang katotohanan. O eto ho, credit or courtesy po sa video ng Billionaire News Channel. Please allow me to use for informative purposes only. Thank you so much, ma'am and sir. Inumbok na rin si VP Sara ng tinaguriang DPWH leaks na hawak ng Billionaire News Channel. Laman din ng dokumento ang kanyang kapatid na si Congressman Pulong Duterte at longtime ally na attorney Harry Roque. Aabot sa 16 line items worth 1 billion pesos ang umano'y requested projects ni Vice President Sara Duterte sa 2020 DPWH budget habang nakaupo siya bilang alkalde ng Davao City. Ayon yan sa tinaguriang DPWH leaks o ang mga dokumentong nakuha ng Billionaire News Channel na nagdedetalye sa mga proponent o sponsor ng mga proyektong inilalatag ng DPWH sa kanilang budget proposals. Bilang paglilinaw, hindi bycam o budget insertions ang laman ng mga dokumentong ito. Ito ang mga line items para sa DPWH budget proposal na ipinepresenta at pinagtatalunan sa Kongreso bago maging General Appropriations Act o GAA. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, tumagos sa 2020 GAA ang 16 requested projects ni VP Sara. Dalawa rito nakalista sa pangalang Mayor Sara Z. Duterte / RD Alan Borromeo, Region 11. Road projects ang lahat ng mga line item. 15 ang makikita sa Davao City, samantalang isa naman sa Davao del Sur. Bukod kay VP Sara, nakita rin namin ang pangalan ng kapatid nito na si Davao City Representative Paulo Duterte. 16 line items din ang umano'y requested ng kongresista na aabot ang halaga sa mahigit 764 million pesos. 40 ng kumpirmadong lumusot sa GAA. Ang 3 million pesos rehabilitation ng isang multipurpose building sa Davao City, nakita naming may kaparehong budget sa 2020 GAA, pero completion na ang nakalagay rito at hindi rehabilitation. Ang isang 149 million peso road project naman sa Davao City, tila nahati sa dalawa pero napunta pa rin sa iisang kontraktor. Lahat ng proyekto matatagpuan din sa Davao City. Samantala, 4 na proyekto rin ang nakalista kung saan ang nakalagay na proponent ay si former presidential spokesperson, Attorney Harry Roque. 2 ang tumagos sa GAA worth 2 million pesos each. Ang 4 na requested items ay matatagpuan sa Ifugao, Batangas, Cavite at Laguna. Yun na ho mga ka-action, mga kakamping no, napanood na ho natin at napakinggan na ho natin. O ngayon mga DDS, ano ho ang masasabi nyo dito? 'Di ba? Baka sabihin nyo naman, ito ay gawa-gawa lamang. 'Di ba? Kailangan nyo ho talaga din malaman kung ano nga ba talaga ang katotohanan. Dahil kayo din po ay taxpayer. 'Di ba? Ngayon, ano naman kaya ang magiging sagot nito ni Vice President Sara Duterte at ni Congressman Pulong Duterte at ni Harry Roque? Isa pa to si Harry Roque. Nako po, sunod-sunod na ho ang kakaharapin nyo na mga di umano mga aligasyon sa inyo. Sana ho harapin nyo po ito sa taong bayan. Kasi nang sa ganon, malaman ho namin ang magiging sagot nyo dito. Kasi kailangan ho talaga namin malaman dito kung ano nga ba talaga ang katotohanan. Kasi pira po yan ng taong bayan. Ngayon, kung halimbawa magkakaroon man ng mga investigasyon, sana ho harapin nyo po ito. Yan ho ang pakiusap namin sa inyo. 'Di ba? Kasi handa naman po kaming makinig. Eto ho mga ka-action, mga kakamping. Basahin ko lang ho sa inyo ang mga reaction ng ating mga kababayan sa comment section sa nasabing video. Okay? Ayaw ko na lang basahin ang kanilang mga pangalan ha. Eto ang una nag-comment. Tingnan nyo, walang ginawa nga ang Duterte kung hindi magpalaman lang at ilihis ang totoong nangyayari sa bansa. Ayon dito sa pangalawang nag-comment, ayan, malakasan kasi si Tatay President noon.
Kaya palaging busog ang buhaya. Ayun. Ito naman, pangatlong nag-comment. Pag siya ang sunod na presidente, sigurado lahat ng budget ubos. Baka ang Pilipinas magaya sa Somalia. Yung lahat ng tao magtatrabaho sa mining para magpayaman, lalo at wala ng eleksyon. Ayan, mananatili siyang presidente. Ito ang apat na nag-comment. Ayan na, nagsilabasa na. Sabi na nga ba may dahilan kung bakit galit na galit sila kay PBBM at gusto maupo bilang presidente. Kung ipanalo to si Sara sa 2028, biu-biu na tao sa Pilipinas. Patunay na kaya nga napasok sa politika para yumaman, not to serve. Yon yung panlimang comment. Itong last comment. Kawawa talaga ang mga taxpayer. Halos nasa mga Duterte na ang mga pirang binabayad ng mga taxpayer. Isama mo na yung mga congressman, senador na mga kakampi nila. Kawawa, taong bayan. Okay lang yan. May karma yan. Yan ho ang mga reaksyon ng ating mga kababayan sa nasabing video. No? So, ito ho, kailangan ho talaga natin ito subaybayan ang isyong ito. Kasi hindi ho tayo papayag na hindi natin malaman ang katotohanan. So yun lang ho guys, no? Pin-share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si Reaction Man. Have a good day, everyone!